Benoy balut na hindi na lang daw nilalaga ngayon. Iniihaw na rin? Isang oras pa lang bago magbukas ang tindahang ito sa La Loma, Quezon City, meron ng pila. Kaya para hindi magkagulo, meron pang namimigay ng priority numbers. Pwede na po tayong pumila for number po. Ang kanilang dinadayong matikman dito, ang balot na kung dati inilalaga lang, ngayon, iniihaw na. Ito ang trending ngayong grilled balut. Ang isa raw na una na nagpa-viral sa grilled balut nitong mga nakaraang araw, ang pwestong ito ni na Mark at Geraldine. Nag-start po yan nung nakapanood po ako ng isang video sa galing pong Thailand. Iniihaw po nila yung balot, pero nasa lianera po. Pero para iakma sa panlasa nating mga Pilipino, sa halip na chili oil, ang inilalagay sa kanilang inihaw na balut, sweet chili garlic na personal recipe daw ni na Max. Hindi po lahat ng tao mahilig sa maanghang. Nakakasamid po kasi kapag sobrang maanghang po. Isa sa maagang nakipila, si Joanne, na dumayo pa raw mula Laguna. Nakita namin sa TikTok, na-curious lang kami para lang masatisfy yung craving. Pero worth it nga ba talaga ang pagpila para sa pinagkakaguluhan ngayong inihaw na balut? Kahit traffic, medyo mainit, sulit na sulit sa sarap. 80 trays o halos 2,400 pieces ng balut ang idinideliver kina Max kada araw. Pinapakuluan daw muna nila ito sa loob ng 2 oras at tsaka isa-isang tutungkabin ang ibabaw na bahagi ng shell. Sa pag-ihaw, ipinapatong nila ang balut sa customized metal rings na si Max daw mismo ang gumawa para hindi matapon ang sabaw. Tubo po siya nagawa sa metal. Pina-welding po para magdikit-dikit po. Lalagyan ng sweet chili garlic at igigrill sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Hindi lang putok-batok, literal ding pumuputok habang iniluluto. Saktong lakas lang po yung baga natin. Ang presyo, 30 pesos kada isa. Kakaiba. Hindi siya matigas. Masarap po yung chili garlic na ginawa nila. Hindi mahirap kainin, malambot. That was very nice, the flavor. Dahil pumatok ang kanilang negosyo, marami na raw ang gustong mag-franchise nito. Inayos na po namin ng girlfriend ko yung vape ko para din po sa franchising. Ang grilled balut ng itlog na ng samut-saring version sa iba't ibang mga probinsya ng Pilipinas. Abot hanggang Dipolog City sa Mindanao. At hindi lang sweet chili garlic ang toppings. Sa Bulacan, anong say nyo sa toppings na kimchi? At para hindi mahirap lantakan, sa Camarines Norte, tinanggal na nila sa shell ang balut at iniluto sa mini kawali. Dito naman sa Makati, ang kanilang balut tinanggal na rin sa shell at para mas madali, inihaw na sa egg tart molder. Ang bright idea na ito ng partners na sina Nef at Regine, nakuha raw nila kaka-food trip abroad. Since nag-start siya originally from Quezon City, nag-isip kami na ma-inspire dun sa Vietnam grilled balot. Para maliit ang kite o sisiw, balut sa puti ang kanilang gamit. Ginagamitan namin siya ng Scotch Brite para mas malinis na malinis siya. Matapos pakuluan ang balut sa loob ng mahigit kalahating oras, pinalamig muna. Tinanggal sa shell at saka inilagay ang balut sa tray. Hinaluan na nila ito ng kanilang special vinegar na tinimplahan ng sweet chili garlic oil at chicken garlic oil. At para mas appetizing, nilagyan pa ng spring onion sa ibabaw. 30 pesos din kada piraso. Nalalasahan yung garlic, tapos yung ibang ingredients pa. Sa mga ayaw ng balut, meron din silang grilled Benoy na basa. Mas masarap ang naka-grill na Benoy. Maanghang, tapos toppings panalo. Malinamnam.
Mapapahuli ba ang mga taga Maynila dito sa heaven ng mga Pinoy foodie sa Tondo? Ang grilled penoy at balut lasang ulam na raw. Hindi lang daw isa ang flavor ng kanilang balut, kundi 4. Merong classic chili garlic, cheesy garlic, teriyaki, at adobo flavor. 30 pesos din kada isa ang classic balut at penoy, habang 35 pesos naman ang special. Pipito ko the topic, ang sarap ng balut. Paanda rito ng 26 anyos na si Patrick. Naisipan ko po yung grilled balot dahil po nag-trending siya ngayon. Naisipan ko po siya nalagyan ng twist. Araw-araw, nakabibenta raw siya ng 500 to 700 na piraso ng balut at penoy na mula pa raw sa balut capital ng Pilipinas, Pateros. Sobrang laking tulong po. Kundi dahil sa social media, hindi po nila makikita yung kakaibang balot, ma'am, na may flavor. Pero para sa ilan, iba pa rin daw ang authentic na classic balut na binudbura ng asin at hinigop ang malasang sabaw. Wala namang special. Overhyped. Nilagyan lang nila ng sweet chili garlic kaya akala mo creative sila. Para po masabi po nila na hindi masarap, mas maganda po tikman po muna nila. Nakaset up lahat yan na talagang kailangan po malinis lahat, mula sa pagbili hanggang sa pagluto, hanggang sa pag-serve po namin sa mga customer namin. Huwag po kayong mangamba, hindi po nakakalason ng pagkain ng balot dahil po ang cooking time po niyan, hindi naman po ganun katagal. Dahil pag tinuto po ng matagal yan, titigas po yan. Pag nasobrahan kasi tayo, kung meron na tayong complications such as hypertension, pwedeng tumaas yung cholesterol level natin and yung blood pressure natin. Hinay-hinay lang din po sa pagkain, wag lang po tayong masosobrahan. In fact po, marami naman siyang na-contribute sa katawan natin. Ito na nga ba ang simula para sa mga kanto-kanto? Unti-unting magsusulputan ang mga nag-iihaw ng balut? Panibagong kabuhayan para sa marami nating kababayan. Pasyaron o pabalot naman ng balut dyan! Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.